Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 17, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating talakayan. So, bago natin ipagpatuloy is muli muna natin balikan yung ating naging series last week. So, bago lahat pala, gusto ko nang magpasalamat sa kay God dahil bigyan ako ng pagkakataon ulit makapag-discuss at mag-video ng talakayan ng kanyang salita. So, ngayon is pagpasensyahan nyo muna dahil medyo may maingay na alon dahil ako'y nasa probinsya namin at ako'y nasa tabing dagat. Ayan. So, yung series na talakay namin is babalikan natin ng konting papyaw para doon sa mga tao na bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series namin last week ay guidance in decision making. So, alam naman natin sa pag-decision ay napaka-grabing pangyayari yan. Pwede kasing yung maging decision natin ay maging hutya ng ikakasama natin or pwede mabuti or maganda rin yung makakalabasan natin. So, pero dapat yung pag-decision natin is kailangan natin ng guidance sa Panginoon. So pag wala kasi tayong guidance sa Panginoon, pwede naman yung ikahutya nga ng diba, ng hindi maganda. Pero kung meron tong guidance, talagang tuturo sa atin ng Panginoon kung ano yung lesson or pwede natin matutunan or talaga naman sure na maganda nga kalabasan niya. So yung series na tatalakayin natin yung araw ay Trusting God in Financial Matters. So financial matters, ito yung mga matters o yung mga kinakailangan natin. Pwedeng yung financial na pera, di ba? Financial na mga problema na natin dito. Yung kailangan natin dito sa mundo na sa earth. So, yung kailangan pagkatiwalaan natin yung Panginoon para doon sa mga financial na ginagawa natin. Kasi madaming financial yan. Pwede ngayon sa pag-aaral, sa mga kinakain natin, sa mga paano natin bubuhayin yung pamilya natin. Napakadami yan. Pero kailangan ipagkakatiwala lagi natin yan sa Panginoon. Ipipray natin yan kung ano nga ba yung magandang i-guide sa atin. So, yung Bible verse na talakayin natin yung araw ay Matthew chapter 6 verse 33. So, ang sabi dito, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So, sa Tagalog, kaya unahin ninyo ang mapabilang ng kaharian ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo, kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. So, ayun. Huwag natin isipin yung kinabukasan. Kumbaga, unahin natin yung Panginoon sa lahat ng bagay. Pagkatiwalaan natin siya dahil lahat, balang araw, or hindi naman balang araw, ngayon, is ibibigay niya lahat ng ating pangailangan. Basta meron tayong pagmamahal sa Kanya ng buong puso at lalong may tiwala tayo sa Kanya. So, sa ating application, stop worrying about our needs. So, nga, tingin na natin yung pag-worry sa ating mga needs. Kailangan pagkatiwalaan na natin. Kasi may tiwala natin sa Panginoon. Meron na tayong Diyos sa buhay natin. Kaya, tingin na natin yung pag-worry or pag-iisip kung ano nga ba yung mga kailangan natin sa mundong ito. Ang kailangan lang natin na pinaka-sure is yung ating Panginoon. So, number 2, seek God, kingdom, and righteousness. So, hanapin natin yung kaharian ng Diyos. Hanapin natin kung paano ba tayo pupunta sa kaharian ng Diyos at kung ano nga ba yung karapat-dapat. So, yung karapat-dapat ang Diyos. Karapat-dapat ang Diyos na purihin at pagkatiwalaan natin. Sa last, serve as good manager of God's love. So, pagkatiwala natin yung mga gaya ng topic natin, stop worrying na or pagkatiwalaan natin yung Panginoon para doon sa ating financial wealth. So, gawin nating manager yung God's wealth o sa Panginoon kung ano nga ba yung paghahalog niya sa atin at hindi tayo niya pabayaan. So, ilan po para sa araw na ito na may natutunan tayo sa makinig at panonood. God bless you.